Praise God. Hallelujah. Sige po, kayo po ay tumayo at lapitan nyo yung mga bakanting upuan. Sila ay ating mga kapatid sa pananampalataya. Nakikita nyo na umuupo dyan, ipanalangin nyo. Baka mimya, meron silang karamdaman. Baka dumaranas ng iba't ibang uri ng mga pagsubok. Puntahan nyo yung bawat lugar na wala pong nakaupo. Glory to God. Hallelujah. Yes, ipanalangin natin. Ano man yung lumabas sa mga labi nyo. Glory to God. Nakikita ng Panginoon ang inyong puso. Yes, hallelujah, Lord God. Oh, radabababa, shikiya radabasyande. Shekorororo babababa, yaradabasikiya radabasyande. Oh, rababababa, yarasikita naradaya syande. Shekotonoro, dobasikiya, ya. Oh, radabasyanda, rarakiya, radabasyande. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit moves in the midst of us. Holy Spirit, we need you. Oh, rababababa, yarasiki, yaradabasyande. Shekotonorodo, basiki, yarararara. Shekotonorodo, basyandararaki, yayababamo. Oh, glory, glory, hallelujah, Jesus. Yes, oh Lord God, hallelujah. Praise the Lord. Sige po, kumuha po kayo ng 10 mga kapatid. Kamustahin nyo. Glory to God. Hallelujah. Lapitan nyo yung hindi nyo pa nalalapitan sa loob ng ilang linggo, isang buwan. Lapitan nyo, kamustahin nyo sila. Yes, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, amen, amen. Hallelujah, Lord God. Oh, glory, 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 glory. Hallelujah, Jesus. Oh, yes, oh Lord God, hallelujah. Yes, yes, amen, hallelujah, Lord God. Amen, amen, hallelujah. Praise the Lord. Amen, hallelujah, Lord God, hallelujah. Oh, glory, glory. Yes, oh Jesus. Hallelujah, Lord God. Amen, amen. Yung hindi nyo pa nalalapitan, lapitan nyo na ngayon. Glory to God. Kamustahin nyo ang ating kapatid. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Yes, oh Lord. Yes, oh Jesus. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Amen. Sige po, balik na po kayo sa inyong mga upuan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Praise the Lord. Nakita ko po si brother. Asawa ni Sister Lee, si Brother Tonyo. Amen. Welcome. Welcome muli sa loob ng napakahabang taon. Siya po ay nag-abroad po. Galing po siyang US. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Welcome muli. Welcome, welcome. Welcome to the family of God. Amen po. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sige po, mga aawit, makakaupo na po kayo at tayo po madali pong matatapos ngayon. Dahil meron po tayong meeting. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Sige po, tayo po ay dadako na po sa ating pong sa salita ng Panginoon at totoo po na bagamat dumaan po tayo sa sobrang kapaguran, pero makikita po natin na napakabuti po ng ating pong Diyos. Amen. Isigaw po natin, napakabuti ng ating Diyos. Amen. Napakabuti ng ating Diyos. Yes, hallelujah, Lord God. Talagang diyan mo makikita kung sino talaga yung maalap sa ating pong Panginoon. Sa kabila ng napakarami ng mga kapaguran, pero still, amen. Ilang beses po tayo na kung saan nagpunta doon po sa ating pong kapatiran, tayo po'y nakiramay, pero narito pa rin tayo. Amen. Still nagpupuri po sa ating pong Panginoon. Glory to God. At yan po ang simbahan. Nagmamahalan.
Amen. Ipinararamdam po na, lalo po sa mga namatayan, atin pong ipararamdam ang ating pong pag-ibig sa kanila. Sapagkat habang ipinararamdam po natin ang ating pong pag-ibig sa kanila, yung kalungkutan na papawi. At ako nga po ay naandun po yung pong aking pong kagalakan sa aking pong puso dahil nung makita ko po si Sister Grace, talagang abot-abot ang kanya pong pasalamat. Dahil ramdam na ramdam po raw yung pamilya. Ramdam na meron siya na kung saan ay nagiging kaagapay sa kabila ng kalungkutan. Kaya lagi po natin itong aasamin. At alam nyo, lagi ko pong naaalala yung po sinabi po sa aklat po ng mga ngaral. Yung sinabi po sa aklat po ng mga ngaral 7, glory to God. Hallelujah. Doon po natin makikita, sabi nga sa araw ng kamatayan ng isang tao, doon mo siya makikilala kung sino siya. Kaya mas mabuti pa na pumunta ka doon sa tahanan ng namatayan o sa tahanan na nagluluha o sa tahanan na nagluluksa kaysa doon sa pumunta ka doon sa tahanan ng kainan o nagpipista. So ibig sabihin, pinakikita po rito na napakahalaga po tayo po'y nakikiramay. Sapagkat ang sabi po rito, hindi po tayo nakakasunod, pero ang assurance po ng ating pong Panginoon, glory to God, lahat din tayo ay mamamatay. Amen. Lahat tayo ay darating sa kamatayan. Praise God kung ating pong maranasan ang rapture day. Pero kung habang tayo pinabubuhay dito, lagi po nating aalalahanin, darating ang isang araw. Tayo rin ay mamamatay. Kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong pong aanihin. Kung nagagawa mo na lagi kang makiramay sa mga nagluluksa, darating ang isang araw, may mga mahal ka sa buhay, mararanasan at makikita, Lord, totoo po pala. Kaya kung dumaranas po tayo ng iba't ibang uri po ng ating pong labanan sa ating pong buhay, ating munang iisang tabihan. Gawain natin kung ano ang nakalulugod sa ating pong Panginoon. Amen po pa. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Dahil po tayo magkakapatid sa pananampalataya, kinakailangan ipadama natin ang pagmamahalan, ipadama natin yung kung saan yung ating pong nagiging the best para sa iyo. Na minsan pagod ka na pero gagawin mo pa rin dahil ito'y nararapat. At naniniwala po ako. Yung po sinabi sa aklat po ng Pilipos 4:13, I can do all things through Christ who give us strength. Amen po. Praise God. Sige po, tayo po ay pupunta na po sa ating pong topic. Hallelujah, Lord God. Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Ito pong aking pong topic, ito po ay medyo po mahaba. Pero ito po ay hinati ko na po sa dalawa. Dahil hindi po tayo pwede mag-overtime, meron po tayong meeting. Ito po ay halos po isang buwan ang napupuspon ito pong meeting na ito. Dahil December na sa kabilang linggo, wala pang napag-uusapan tungkol sa ating Christmas party. Kaya mamaya po, yung pong mga leaders, kailangan maiwan po kayo, walang excuse muna. Praise God. Sige po kapatid, i-post na po natin yung pong ating pong topic. Glory to God. Hallelujah. Ayan, napakabuti ng Panginoon. Kamusta relasyon mo sa Diyos? Amen. Kulbitin mo ang iyong kapatid, kamusta ang relasyon mo sa Diyos? Amen. Sige po, kamustahin mo. Kulbitin mo kapag ayaw kamibo. Glory to, gingitian mo. Kamusta ba ang relasyon mo sa ating Diyos? Amen. Praise God. At talagang ang Panginoon po namin nagpapaalala. Kamusta ka kapatid? Amen. Kasi kapag ayos ang relasyon mo sa Diyos, kinakailangan ayos din ang relasyon mo sa iyong kapatid, sa iyong mga magulang, sa iyong ka-classmate, sa iyong katrabaho, at lalo sa lahat, sa iyong ka-churchmate. Amen. Kaya kinakamusta ang relasyon mo. Kapag ayos ang ating relasyon, anuman yung ating pong naririnig, ito yung ating maisasabuhay. Kapag ang ating pong relasyon sa Diyos, ito po ay meron pong maalab. Kaya maalab na makikipagrelasyon sa ating pong Panginoon. Amen po. Ating pong puntahan po yung pong pahayag. Glory to God. Hallelujah. Pahayag 3:15 to 16. Hallelujah, Lord God. Ayan po. Ang sabi rito, nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Praise God. Hallelujah. Kaya sapagkat ikaw ay malahinga
at hindi mainit o malamig, ay isusuka kita sa aking bibig. Amen. Sige po, tayo po'y pumikit at manalangin. Yes, O Lord God, Panginoon. O, napakabuti mo po, O Diyos. Wala ka pong katulad. Panginoon, salamat po sa mensahe na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Lord God, una, Panginoon, ito po'y sa akin mo ipinahayag. Sapagkat bilang ako po, Panginoon, ay tagapanguna ng iglesyang ito, ikaw po'y nagbibigay ng mensahe na akma sa pangangailangan, Panginoon, ng iyo pong mga anak. Kaya, Panginoon, samahan niyo po ako. At sa pamamagitan po, Panginoon, ng kapangyarihan ng iyo pong banal na Espiritu, dalangin ko po, Panginoon, na ito po ay at tumimo sa puso ng bawat isa. Hindi po nila ito mabaliwala, Panginoon. Kahit hinihiling ko po, O Diyos, ang ipong laksalaksang anghel na magministeryo sa loob ng aming iglesia, Panginoon. Lord God, na minsan pa ito po'y gawain po nilang seryoso. Kaya, Panginoon, kayo po ang akin pong hinihiling na kumilos sapagkat meron kang alayunin sa aming iglesia. Meron kang magandang plano, Panginoon. Sapagkat totoo nga po, O Diyos, bilang kami po yung mga anak mo, dakilang Ama, na dati kami hiwalay sa iyo, pero kami, Panginoon, ay pinili mo, tinawag mo, Panginoon, upang maiparanas mo sa amin ang iyong pag-ibig. Upang maiparanas mo sa amin ang iyong plano, Panginoon. Sapagkat totoo nga po, O Diyos, bilang kami po yung mga anak mo, mahal na mahal mo kami, Panginoon. At ito po'y pinatunayan mo, dakilang Ama, na ipinagkaloob mo ang iyong kaisa-isang anak na si Jesucristo upang ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak at sa halip ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, dalangin ko po sa amin pong kalagitnaan. Ito po'y tumimo sa puso ng bawat isa. Maaari lagi po nilang naririnig ang John 3:16, Panginoon. Naririnig nila sa radyo, napapanood sa TV, Panginoon, sa mga Facebook, dakilang Ama, sa kalsada, sa bawat pagtitipon, sa mga lansangan, dakilang Ama, sa mga nag-e-evangelize, sa sasakyan, Panginoon. Pero Lord God, ang aking pundalangin, makita po nila ang kahalagahan nito. Sapagkat kung hindi po namin nanamnamin, Panginoon, Lord God, ang iyong pong pag-ibig, dakilang Ama, maaari mabaliwala po namin ang buhay mo, Panginoon. Pero salamat, Holy Spirit. Salamat, salamat na ito'y pinatutunayan mo, Panginoon, na mahal mo kami, Panginoon. Lord God, salamat, Panginoon, sa iyo pong awitin, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong pong pag-ibig. Sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong habag, dakilang Ama. Panginoon, lagi kang nasa aming unahan. Lagi kang nasa aming likuran. At ang lahat ng ipong pangangailangan, ito'y ipinagkakaloob mo sa amin. Kaya salamat. Samahan niyo po kami, lalo po ako, Holy Spirit. Sapagkat ako po'y sa iyo umaasa. Without you, I am nothing. Kaya Lord, sa iyo po ako nagtitiwala. Holy Spirit, ikaw po ang aming great teacher. Na habang ako po'y nakatayo dito, Panginoon, number 1, Panginoon, ako ang iyong tinuturuan. At ito po'y dumaloy sa aming pong kalagitnaan. Kaya salamat at bawat salita mo, ito po'y tumimo sa aming puso. At ito po'y magmarka, Panginoon. Magsilbi ito isang tabak, Panginoon. Magsilbi ito, Panginoon, na isa kung saan ay isang mainit na apoy na papasok sa aming pong puso upang hindi po ito mabaliwala. Kaya, O Diyos, lahat po ng papurit pa salamat, ibinabalik ko po sa iyo at ikubli mo po ako sa iyong likuran upang ikaw ang maitaas, ikaw ang madakila, ikaw ang maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Praise God, hallelujah. At ito pong ating pong topic, glory to God, ito po ay nagsimula po sa aklat po ng Efeso 2. Na kung atin po makikita, na totoo nga po, kaya po ito po ang ibinigay sa akin po ng Panginoon, glory to God, yung pong kamustahin yung relasyon natin po sa ating pong Diyos. Sapagkat kung hindi po tayo maalap sa ating pong pakikipagrelasyon sa ating pong Panginoon, gaano man po yung pagkapagal po ng mga tagapanguna para po magsaliksik, humingi ng mensahe sa ating pong Panginoon, kung ito po ay hindi po natin po maisa sa buhay, ibig sabihin, something wrong sa ating pong puso. Something wrong sa ating pong puso.
Kaya totoo po, dahil ito po ay, kaya nga po ito po ay sinabi po na, kumbaga sabi, kinakamusta ng ating pong Panginoon. Kamusta yung ating pong napag-aralan? Magbuhat po noong November. November 6, November 13, November 20. Sino kaya nakakaalam? Ano kaya yung topic noong pong November 3? Kung sino pong makakasagot, mayroon pong 100 po sa akin. Amen. Hallelujah. Glory to God. Ano po yung topic? Amen. Noong November 6. Glory to God. 1, 2, 3, 4. Wow, praise God. Amen. Amen. Kung paano po raw tayo magkakaroon ng kapayapaan sa panahon, amen, na tayo po ay nandoon sa hard times, nandoon po sa mga trouble sa ating pong buhay, nasa mga problemang pinagdadaanan. Amen po. At ang sumunod po, ano po ang topic po? Glory to God. Ayan, marami pong makakasagot niyan. Noong pong November 13. Hallelujah. Ayan, ang mga kabataan. Amen. Kamusta ang puso mo? At po last Sunday, ano po ang topic po last Sunday? Act of obedience. Amen. O si Sister Blessy, nag-take note. Amen. Yan po ang akin pong pinapaalala. Kung kayo po yung nagte-take note, napakadali nyo po itong mauunawaan. Yes. Oh, wala pala siya nakasagot. Amen. Hallelujah. Diba? So talagang ito po, kaya po, kung ang ating pong relasyon sa ating pong Panginoon, ito po ay maalab, yan po mga topic na yan, kung ito po yung ating pong nanamnamin. Diba? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan sa panahon ng ating pong mga pagsubok? Amen. Nangangamusta po ang ating pong Panginoon, kamusta ang puso mo? Doon ba sa naging topic na kung paano tayo magkakaroon ng kapayapaan sa panahon ng pagsubok, meron po ba tayong natutunan? Meron ba tayo na kung saan ay naisabuhay na naranasan mo, magbuhat ng ito'y maging topic, nagkakaroon ako ng kapayapaan? Magbuhat na marinig ko ang mensahe ng ating Panginoon, hindi na ako nag-aalala kung ano man yung meron na, kung saan pangangailangan na hindi ko makita. Na kung may dumating sa aking mga bills, ang ginagawa ko, sa halip na ako'y magmukmok, ako ay magpapakaligaya, mananalangin ako sapagkat ito ang sabi ng Biblia. Amen? Rejoice, I say, rejoice. Amen? Let any request be known to God. Ipaabot natin sa Panginoon ang lahat ng ating pong mga kahilingan. Amen? Huwag tayong mabalisa. At sa halip, ang lahat ay dalahin natin sa pamamagitan ng pananalangin na may daing at pasasalamat. At ang Diyos ang magbibigay ng di malirip na kapayapaan sa ating pong mga puso. Kaya kung ito po yung ating aalalahanin, ang mga mensahe ng ating pong Panginoon para po tayo ay tumatag. Para po tayo ay maging maalap sa panahon ng mga pagsubok, na nanatili tayong matatag, malakas, pinagpala, masaya, at punong-puno ng kung saan ay kaligayahan sa ating pong puso. Amen? Kaya tama po ang sabi po sa aklat po ng Kawikaan 17:22, a merry heart do it like a good medicine, but a broken heart drieth the bone. Kaya nagpapaalala po ng mga salita ang ating pong Panginoon. At ang nais po ng ating pong Panginoon, bawat mensahe na ating pong maririnig, ito'y ating maisabuhay. Amen? At kung maaalala po natin, yung pong, anong pong November 13, kamusta ang puso mo? Ikaw ba'y naaalipin pa ng galit? Ikaw ba'y punong-puno pa na kung saan ay mga nakaraan? Nakitagal-tagal na magbuhat pa sa pagkabata mo, yung mga kalungkutan mo, yung mga nanlait sa'yo, hanggang ngayon dala-dala mo pa. Kapag naaalala ko yung ginawa sa akin ng aking tiyuhin, pinangakuan ako bibigyan ng baon, pero hindi ako binibigyan. Minsan nakabaon pa yan. Kapag naaalala ko yung boyfriend ko, na ako'y binirek sa kabila ng aming napakatagal na relasyon, minsan hindi ka pa makamove on. Amen? Yung aking asawa, na sa kabila ng lahat na ginagawa ko, ang paglilingkod sa kanya, sa kabila ng lahat, iniwanan pa ako. Napakasakit, Kuya Eddie. Diba? Yung mga bagay na yan ang nagbibigay sa atin ng kalungkutan. Kaya ang Panginoon nangangamusta, kamusta ang puso mo? Amen? Masaya ka ba?
Yung bang asawa mo na ang tagal nang hindi pa bumabalik sa iyo? Naghihintay ka na mabigyan ka man lang miski isang chocolate, hanggang ngayon wala pa yung chocolate. Miski isang candy na snow beer, hindi ka man lang maabutan. Amen. Kasi tayo minsan sa maliliit na bagay, masaya na tayo. Minsan nga lamang mangitian ka lamang tuwan-tuwa ka na Miski walang chocolate, miski walang flower. Kaya nga natutuwa nga po ako noon ang ating pong guest speaker ay si Pastor Dex. Naalala ko po yung sabi niya na, kamusta nung ikaw may boyfriend? Ikaw ba'y nabigyan ng bulaklak? Ikaw ba'y nabigyan ng chocolate? Na minsan, yung mga estudyante, nag-iipit ng baon. Dahil darating ang birthday ng kanyang girlfriend, kinakailangan meron kong bibigyan ng Toblerone. Amen? Praise God. Ako po'y tuwan-tuwa po ng dahil totoo po, ako po'y hindi po nakaranas na mabigyan ng aking asawa ng flower. Kaya po ako ng tawa noon. Amen. Sabi ko, ang ibinigay sa akin ng aking asawa nung siya'y boyfriend ko, yung kanyang panunuyo sa akin. At ako po'y sapat na doon. Amen. Praise God. Napapairit ang mga kabataan. Amen. Praise the Lord. At sa akin nga po, talagang totoo po yun. Dahil siyempre po, kumbaga sa nakaka-relate ka sa mga mensahe. Pero no regret po ako. Amen. Amen. Praise God. At ako po'y nagpapasalamat dahil pinagkalooban ako ng asawa na very supportive. Amen. Guwapo pa. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Amen. So, amen. Noong pong last Sunday, ano po ang ating pong topic? Act of obedient. Amen. Alam mo, inuulit-ulit ko yung mensahe po ni Sister Jen noong pong replay po, noong pong premiere po ng araw po ng Miyerkules po. Talagang kailan ka susunod? Ikay marami kang dahilan. Saan na lang ako susunod? Kapag yung aking mga anak ay tapos sa pag-aaral, susunod ako pagka ako may pera na, susunod ako pagka yung okay na yung aming pamilya. Hindi po ganon. Kapag sinabing act obedient, antimano kapag narinig mo ang utos ng Panginoon, sumunod ka na agad. Amen. Sapagkat ang pagkapala lagi naririyan. Kaya lagi may paalala ang ating Panginoon, if you are willing and obedient, you will partake the best of the land. Amen. Kaya totoo po ako pinagpapasalamat sa Panginoon. Kaya ito po binigay sa akin. Kamustahin mo nga yung mga topic noong nakaraan. Sapagkat miski gaano ang topic na ipagkaloob ng Panginoon kung ang relasyon mo sa Panginoon, ikaw po ay malamig, ikaw ay malahininga. Abe, ano ang sabi? Isusuka ka. Nakakatakot. Nakakatakot ito pong mensaheng ito at atin pong aalalahanin. Yan pong pahayag, yung pong book ng pahayag, alam po natin na ito po'y prophecy. Maaari ngayon, ikaw ay nasa kainitan, o maaari ngayon ikaw po ay nakakaramdam na ikaw nanlalamig na ng kaunti. Diba? Maaari dumating na yung time na hindi ka na makapagbasa ng Biblia. Dati, alab na alab ka sa pagbabasa ng Biblia. Baka ngayon sa sobrang kabisihan na. Noong araw, kumbaga yung panalangin mo, tulo na ang uhog, luha, nakadapa ka dahil kayo humihingi ng mga panalangin sa Panginoon. Pero nung dumating ang katugunan, nalimutan mo ang Diyos na nagpala sa iyo. Ay, Panginoon, sana lang akong babasa ng Bible kasi makikipag-usap pa ako doon sa aking customer. Ay, Panginoon, saka na lang po ako mananalangin ng matagal. Kasi kinakailangan, 7:00 may commitment ako. Meron akong transaksyon na kung saan i-close ngayon. Ang dami nating alibay. Pero nung tayo pinangangailangan sa ating Panginoon, 3:00 pa lang na madaling araw, gising ka na. Amen? 3:00 pa lang na madaling araw, humahagulgul ka na sa Panginoon. Bakit? Meron tayong pangangailangan sa Diyos. Kaya ang Panginoon ay patuloy pong nangangamusta. Doon ba sa utos ng Diyos na ating narinig noon, ito ba'y ating pang naisasagawa ngayon? Kaya ang Panginoon nangangamusta po. Kung ikaw po ay naando sa panlalamig, magpakainit ka na. Kung ikaw ay naando roon sa minsan mainit, malamig, atin siya sa atin ang ating pong buhay. Amen? Sige po, at ito po ay, kung ating pong babalik-aralan, ito pong book of pahayag o book of yung pong Revelation, ang may aklat ay walang iba kundi si John.
Isa po siya sa alagad ng ating pong Panginoon. At ito pong si John na kung saan umabot na napakadinding pagsubok. Dahil sa paghahayag niya ng salita ng Panginoon, naranasan niya yung katindihan, kaalaban sa ating pong Panginoon. Pero sa kabila ng lahat sa kanyang kaalabang, hindi siya mapigil na magayag ng salita ng Panginoon. Naranasan niya nung siya'y mahuli ng mga taong simbahan, siya'y inilublob doon sa kumukulong mantika. Pero naging daan ba ito para po si Juan ay manlamig? Ano kaya kung ikaw po makaranas na kung saan ay maranasan mo na doon po sa simbahan, ikay nagpupuri sa Diyos. Ako po may nag-forward po sa akin na hindi ko alam kung saan bansa po yun. Nung sila po yung nagpupuri sa Panginoon, sila po yung nagtatangs ng mga oras na yon, dumating ang mga kalaban. At ano nyo ginawa, may mga dala silang barel. Ginaganyan sila, sinasaksak ganyan. Itakwil mo ang iyong Diyos. Itakwil mo si Jesus. Sila tuloy pa rin. Dumadapa sila pero tuloy pa rin ang kanilang pag-awit sa Panginoon. Ano kaya kung itong maranasan mo sa oras na ito, may dumating dito na pinadata pa tayo at sinasabi, sige, siyempre, kumbaga sana pag nakita mo yung mga mga kalaban, mga nakamas sila, tapos may mga dalang barel. Ano kaya ang gagawin mo? Diba? Pero sa lugar na yon tuloy pa rin. Nagpupuri pa rin sila sa Panginoon. Paano kung ikaw yung makaranas? Baka sabay ako na si Bimba. Muntik na akong mamatay. Pero amazing. Amazing po ang ating pong Panginoon. At lagi po nating aalalahanin, hindi tayo pababayaan ng ating pong Panginoon. Amen? Tapat ang ating pong Diyos. Kaya kung makikita po natin, yung naranasan po dito ni John, patuloy po siya, kaya siya'y kinasihan ng ating pong Panginoon upang kausapin, upang sabihan na John, lahat ng maririnig mo sa akin, ipahayag mo ito. Ipahayag mo ito sa bawat iglesia. At dito po yung makikita po yan, magbuhat po sa Efeso 2, glory to God, hanggang sa Efeso 3 po ito, meron po ditong 7 churches, glory to God. Ang una pong church ay Efeso, ang sumunod po ay Smyrna, ang pangalawa po ay Pergamos, ang pang-apat po ay Thyatira, ang pang-lima po ay Sardis, ang pang-lima po ay Philadelphia at Laodicea. So ibig sabihin, ito pong 7 churches na ito po ang pinadalahan ng sulat. Ipinaalala po dito sa mga churches na ito at nakikita ng ating pong Panginoon ano ang nagaganap sa bawat churches. So ano po ang ibig sabihin po dito ng 7 o 7 kandilerong ginto? At ang ibig sabihin po, ito po yung pong 7 churches. So ibig sabihin, ako po sana magpapapost po ng candlestick. Yung pong ibig sabihin po ng kandilerong ginto, ito po yung mga lalagyan po ng kandila. Yung pong 7 pong ito, nalalagyan po ng kandila. Ito po yung po kung saan ang tinatawag po dito na ang ibig sabihin, ito po yung 7 simbahan na pinadalahan ng ating pong Panginoon sa pamamagitan po ni John the Baptist. At yung pong ibig sabihin po raw dito ng 7 bituin, ito po yung angels of 7 churches. So yung pong nagpapahayag po dito sa mga churches na ito, walang iba kundi ang angel of God, ang nagpapaalala, nagbibigay ng mensahe dito po kay John. Nang siya po ay nasaan? Nasa Mount of Patmos. So makikita po yung tindi ng kapahayagan po dito ng ating pong Panginoon, dito po kay John, ipinaabot niya, ang kauna-unahan pong simbahan na kanya pong pinadalahan ay ang simbahan ng Efeso. Atin pong tingnan kung ano po yung mensahe. Glory to God. Yung mensahe po dito po sa book ng Efeso. Atin pong tingnan Efeso 2, glory to God. Hallelujah. Hanggang 7, glory to God. Praise God. Ayan. The church of Ephesus. Ang sabi po dito ng angel of God, God knows upon your work. So ibig sabihin, alam po ng Panginoon kung ano ang inyong mga ginagawa. Pero before that, ating munang puntan po yung pong aklat po ng Revelation 19:20. Revelation 1, ayan, 19:20. So, yan po muna bago po yung aklat po ng Efeso, glory to God. Ang sabi to, isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo
at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. So, ibig sabihin, verse 20, ipinapaalala dito ng angel of God na ipinasusulat dito po kay John, ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay. At ng 7 kandilerong ginto, ang 7 bituin na ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 kandilero ay ang 7 iglesia. So, ibig sabihin, ito po yung pong ipinapahayag dito po kay John na ipaabot mo yung mensahe ng Panginoon. Huwag mo itong babaliwalain. Ito ang ibig sabihin nito. Kapag sinabing kandilerong ginto, ibig sabihin, ito po yung 7 churches. At yung po sabi pong 7 bituin, ito po yung angel. Ito po yung angel of God to the churches. Kaya makikita po natin dito. Kaya ito po yung nakita ng mga angel of God sa Church of Efeso. Glory to God. Hallelujah. Sige po, atin po ibalik na po sa aklat po ng Efeso 2. Glory to God, sabi. Na iyong nilakara noong una, ayon sa lakad ng sanlibutang ito. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Glory to God. Hallelujah. Sa gitna ng mga iyon, tayo rin naman ang ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalaya ng ating laman na ating ginawa ng mga pita ng laman at pag-iisip na tayo'y katutubong mga anak ng kagalitan gaya naman ng iba. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So ating puntin yan po. Kaya sabi, ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. So ibig sabihin, ito po yung ipinaabot po sa pamamagitan po ni Apostol Pablo, yung salita sa mga taga-Efeso. Kaya pagdating po sa aklat po ng Pahayag 1, glory to God. Hallelujah. Pahayag 2, glory to God. Pahayag 2 to 7, glory to God. Ito po yung po na kung saan, yung pong sulat, glory to God. Punta po tayo sa aklat po ng Pahayag, glory to God, ayan. Ang sabi po sa aklat po ng Pahayag, glory to God. Pahayag 2, ayan. Pahayag 2 hanggang 7. Ang sabi po ito ng angel of God, nalalaman ko ang lahat ng iyong mga ginagawa. Kaya ito po yung pinakita po kung ano yung ginagawa ng Church of Efeso doon po sa aklat po ng Pahayag 2. Doon po sa atin pong text na atin pong ginagamit, Pahayag 2 to 7. Hallelujah. Pahayag po tayo, kapatid. Glory to God. Nagkamali po ako, naisulat ko yung Efeso. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. So makikita po rito, ipinakita po rito kung ano po yung ginagawa po ng mga tiga-Efeso. Opo, ng Church of Efeso. Na sinabi po sa aklat po ng, ayan pala. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagkapaghal at pagtitiis. At hindi mo matiis ang mahasamang tao. At sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol. At sila'y hindi gayon. At nasumpungan na sila'y mga pawang bulaan. Verse 3. At may pagtitiis ka at nagbabata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ikaw kaya ito? Amen? At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit meron akong laban sa iyo na iyong iniwanan ang iyong unang pag-ibig. Tigil muna po tayo. Ang sabi po rito ng angel of God, may pagtitiis ka, nagbata ka, dahil sa pangalan ng ating Panginoon, at hindi ka napagod. Kung ikaw ang kinakausap ng Panginoon ngayon, na maaaring hanggang ngayon, ikaw ay dumaranas ng mga pagsubok, dumaranas ka ng mga pagtitiis, dumaranas ka ng kung saan ay mga karamdaman, pero hindi ka tumalikod sa ating pong Panginoon. So, ibig sabihin, merong ipinakikita rito ang ating pong Panginoon. Ikaw ngayon ang kinakausap ng ating pong Diyos. Sapagkat kilala tayo ng ating Panginoon. Na meron kang nararanasan sa kabila ng lahat na ikay naglilingkod sa ating Panginoon. Ang dami mo ng panalangin. Ang dami mo na kung saan ay prayer request kay Lord na hindi ka pa tinutugon.
Ipinapanalangin mo na yung mga anak ay makakilala sa Panginoon. Ipinapanalangin mo na ikay makaranas ng pagbabago ng buhay. Maaaring ikaw ay nakaranas pa na hanggang ngayon, ikay nakararanas pa na minsan wala kayong makain. Pero hindi mo tinatalikuran ng ating pong Panginoon. Hindi ka napapagod sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Pero ang sabi sa verse 4, ngunit meron akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Amen. Bakit po kaya ang ginawa dito ng angel of God ay yung unang pag-ibig? Ano kaya yung nararamdaman ng unang pag-ibig? Makaka-relate dito yung mga nagdaan. Ano yung naranasan mo na ikay unang-unang umibig? Maaaray ng mga panahon ng mga 1970s, 1980s, na ikaw ay na-first love, miki sabihin ng nani mo, huwag kang makikipagkita dyan. Huwag mong gugustuhin yan. Ay noong araw ng panahon namin, kapag sinabi ng magulang, anak, kapag pumunta sa bahay mo, bumisita, dumalaw, at nalaman na lahi yan ang ganoon, lahi yan ang mga kalabaw, lahi yan ang bakal, lahi yan ang... Ay ganoon ang mga magulang noong araw. Huwag mo nang pababalikin yan. Dahil pag sinabi ng lahi ng kalabaw, makukunat yan, ang bagal niyan lumakad. Huwag mo nang gustuhin yan. Kasi parang puno na walang dahon. Alam mo, ganun magasalta ang mga magulang. Ay, lahi yan ng mga bakal kasi ang titigas ng mukha niya mga yan. Diba ganyan po, diba? Ang maaari, yan po si Sister Violeta, si Sister Hermeda, nakaka-relate dyan dahil panahon namin yan. Amen. Ganyan puno ng matatanda. Ay naku, wag mong gugustuhin yan. Anak, kung maaari, ang pogi niyan. Lahi yan ng mga siloso, lahi yan ng suspicioso, maseselang yan. Baka luluha ka lang. Diba? Ganyan po ang mga dahil first love, diba? Miki sabihin, huwag kang makikipagkita sa bakit ng mga babae. Pagka nakikipagkita, yan sa tabing kalsada, walang kwentang babae yan. Dapat sa bahay lang. Pero dahil mahal mo, first love mo, tatakas ka dahil mahal mo. Yan po ang hinahanap ng Panginoon. Nung araw na ikay init na init, alab na alab sa Panginoon. Miski sabi ng asawa mo, huwag ka sumamba. Gagawa ka ng paraan, tatakas ka. Huwag ka umattend ng morning watch. Tatakas ka rin, miski natutulog pa siya. Bakit? First love mo kasi ang Panginoon. Diba? Ako naranasan ko po nung araw, yung kaalaban ko. Dahil naramdaman ko po yung pag-ibig ng Panginoon sa akin, na kung paano niya ko unti-unting hinahango. Nung araw, usong-uso ang mga crusade. Nakaranas po ako sa aking asawa, sinarhanan ako ng pinto dahil hating gabi na ako yung umuwi. Nakaranas po akong matulog sa kapitbahay. Bakit? Ako ba'y nagtampo sa Diyos? Hindi ako nagtampo. Diretso pa rin. Amen? Hanggang sa ako'y isauli pa ng aking asawa sa aking tatay. Tatay, isinasauli ko na po sa iyo ang inyong anak. Dahil siya po'y naloloka na sa kanyang pananampalataya. Totoo po yun. Nandiyan po ang aking asawa. Buhay na buhay. Amen. Pero bakit po? Kasi ipinakikita po dahil first love mo ang ating Panginoon. At magagawa mo yung first love kung nakikita mo kung gaano ka kamahal ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Pero ito po ang nakita ng angel of God sa mga mananampalataya ng Epeso. Dati alam na alam sila, hindi sila napapagod, pero nung lumalaon, nawawala na ang first love. Amen. Ano po ang sabi po sa verse 5? Pero meron naman po dito na sinasabi po dito yung angel of God. At ang ating pong Panginoon, punong-puno po siya na kung saan ang pagkapaalala sa atin. Kahit alalahanin mo kung saan ka nahulog. At magsisika at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kaniyang nilalagyan malibang magsisika. Amen? Ang Panginoon ay nangungusap ngayon. Kung nawala na yung first love mo sa ating pong Panginoon, kung nawala na yung first love mo sa iyong asawa, kung nawala na yung first love mo sa iyong mga kabataan na naririto, manumbalik ka sa Diyos. At ano ang sabi niya? Magsisi ka at gawin mo yung unang gawa. Ano ba yung unang gawa mo na ikay maalap sa Panginoon? Amen? Lagi kang humahayo.
Kapag ka merong may karamdaman doon, o si Sister Magda, merong may karamdaman doon, punta kami. Miski malayo, mga release ng tren, punta kami dyan. May Bible study doon, punta kami doon. Bakit? Kasi may first love ka sa ating Panginoon. Amen? Ang dako ng latian. Yan po yung akin po naging training ground. At ang dako po ng latian, kaya po tinawag ng latian. Yan po ay kung saan para pong ano yung po bang lugar na kung saan ay meron po dyan mga dinadaanan ng baha, yung ilog na kay lawak-lawak, yung dadaanan mo, rancho ng mga kalabaw at kabayo, matataas na talahiban ang yung lalakaran. Pero hindi po ako tumalikod sa Panginoon dahil ako ipinadala doon. Sumunod ako at ngayon ko po naaalala yung pala yung aking training ground. Na kapag dumating po yung po nag-uulan dahil yung pong yung site po ng ilog doon ay tapunan ng basura. Minsan kapag nag-uulan, may dadaanan ka, ang lalaki ng mga uod. Hindi mo malaman kung sa katutuntong. Minsan makita mo mayroon ng may gumagapan sa pagpagkadine, pag ipinagpagbo, sa kabila naman. Pero hindi po yung naging daan para ako tumigil sa Panginoon. Lakad pa rin ako, diretso pa rin. At ang mga pupuntahan mo, mga galing pa sa trabaho, aabutin ka na ng gabi. Amen? Pero hindi po ako nagalit sa mga kapatiran. Dahil ang aking iniisip, sila naghahanap buhay. Kung anong oras sila dumating, ganun din ang oras ng aming pag-Bible study. May magluluto pa, saka magkakainan. Inabot na kami ng 7:30. Kaya uuwi po ako, alas 8:30, alas 9:30. At ang lalakaran mo, talahiban. Kung meron po nakakaalam, dyan po sa may San Isidro, mari si Brother Ben, alam niya. Diyan po sa may mahogany to po yan. Nang araw po, yan po ay liblib na liblib. Ang haba po ng talahib yan, dahil yan po may rancho, pero wala pong bahay. Pero ang nakita ko doon kapag paligoy talagang maalap sa ating pong Panginoon, hindi mo yung iindahin. Lalakad ka sa talahiban, wala kang makitang aliwanag. Taas ang kamay mo, nagpupuri ka, bigla kami marinig, yung pala mga ibon yun. Alam mo, tumataas ang aking kamay. Umaawit ako sa Diyos. Kasi ang pakiramdam ko, yung aking buhok nagtataasan. At ang balahibo ko, talaga namang maaaring kinakapa ko po, napakakapal na ng aking pong balahibo. Pero dahil mahal mo ang Panginoon, hindi mo yung iniinda, pupuntahan mo pa rin. Amen? Yan po ang first love. Susuungin ang lahat. Maipakita mo lamang ang pag-ibig sa ating pong Panginoon. Bakit ito po'y akin pong ipinapaunawa sa inyo? Baka sakali ganito kayo nung araw. Baka sakali ito ginagawa nyo yung kailagi ng hayo ng hayo. Kada may mga karamdaman, ipagpe-pray mo, kapatid, kung ito'y ginawa mo noon. Na ngayon hindi mo na magawa. Maaari meron ng kapalit na parang gawin ang ginagawa mo. Pero ang iyong puso, ang iyong relasyon sa Diyos, huwag mong ihihiwalay. Kaya ano ang sabi? Magsisi ka, balikan mo. Amen. Kung ano yung ulang mong pag-ibig sa atin pong Panginoon. Kaya kung ikaw noon ay nakapagbabasa ng ilang chapter, baka ngayon miski isang verse, hindi ka na makapagbasa. Wake up. Gising, kapatid. Gising. Amen. Ano po sabi po sa verse 6? Glory to God. Balik po ulit tayo, kapatid. Hallelujah, Lord God. Sa Revelation, na dito po ipinakikita na kapag ang ating pong Diyos ay nagpapaalala po sa atin, ibig sabihin, meron po siyang gustong gawain. Ang sabi niya, ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinapupuutan ang mga gawa ng mga Nicolaita, na kinapupuutan ko din naman. Ano po yung tatawag po itong mga Nicolaita? Sila po yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan at kumakain ng mga ahin. Yung mga offer sa mga Diyos-Diyusan. At ito po yung ayaw po ng ating pong Panginoon. O baka naman dito meron pa ditong kung ano nagpupunta sa mga pistahan, nag-aalay pa doon sa mga Diyos-Diyusan. Baka meron pa sumisingit-singit dito. Kapatid, nagpapalala ang ating pong Panginoon ngayon. Kaya ang sabi, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Sa mga iglesia, ang magtatagumpay ay siya kung pakakainin ng punong kahoy. Amen, ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Kaya kung ngayon,
ikaw po'y nakakatanggap ng mensahe ng Panginoon, ang pangako ng ating pong Panginoon. Ang sabi do, you will eat the fruit of the tree in the paradise. So kapag sinabi na ikaw po'y kakain ng bunga ng punong kahoy na kung sa'y nandun sa paraiso, ibig sabihin, ito yung the best na pagkain para sa iyo. Ito yung kinauuhawan mo. Ito yung magbubusog sa iyo. Ito yung magsusustain sa iyong pangangailangan. Kaya kung tayo man ay nakararanas ng iba't ibang uri ng pagsubok at nagiging dahilan para kay manlupaypay, muli kang manumbalik sa ating pong Panginoon. Alalahanin mo yung first love mo sa ating pong Panginoon. Sapagat ang Diyos ay nangangako sa iyo, kung ikaw ay manunumbalik, ibibigay ng Panginoon lahat ng iyong pangangailangan. Dahil ito ang inihanda ng Panginoon para sa atin. You will eat the best of the land. Amen? Glory to God. Hallelujah. So yan po yung sulat po doon po sa book of, sa Church of Ephesus. Glory to God. Next po, sa Church of Smyrna. Ayan. Praise God. I know you're suffering. So, ibig sabihin, ba't Epeso na naman yan? Amen. Hallelujah. Revelation po yan. Sorry. Marahil ako inaantok pa noon dahil sobrang pupuyat ko kagabi. Praise God. Hallelujah. Revelation po yan, kapatid. I know you're suffering. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Revelation 2, 8 to 10. Glory to God. At talagang makikita po natin dito na dahil po ang ating pong Panginoon ay patuloy po nagpapalala, habang tayo pinag-aanto, i-search po natin ang ating pong puso. Kung saan po tayo yung church. Amen? Hallelujah. Kapatid, revelation po yan. Glory to God. Revelation. Praise God. Hallelujah. Revelation. Okay, sige. Ang sabi sa aklat po ng Revelation 2, 8 and 10. Hallelujah. At sa anghel sa iglesia ng Smyrna, glory to God, isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. So, ibig sabihin, pinakikita po rito, ang nagpapasulat daw dito, yung kung saan, yung namatay at muling nabuhay. Sino po ba yung namatay at muling nabuhay? Si Jesus. So maliwanag ngayon, yung pong ipinasasabi sa angel of God, ito po'y nagsisimula. Amen? Doon po sa ating pong Panginoong Jesus na namatay at muling nabuhay. At ang sabi niya, nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan. Dadapwat ikaw ay mayaman. At ang pamumusong mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon kundi isang sinagoga ni Satanas. Amen. Praise God. Verse 10 po. Hallelujah. Verse 10. Glory to God. Amen. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. May pahayag. Amen. Baka ikaw dito yung hindi pa nakararanas ng matinding tiisin. Pero ayan, meron mong pahayag. Narito, malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa iyong mga bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatian 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Amen. May araw, may bilang. Kung ikay daranas ng pagsubok, ang sabi nito, 10 araw lamang. Pero pagkatapos nito, bibigyan ka ng putong ng buhay. Ito po'y ipinangako sa lahat po na magtitiis hanggang wakas. Sinabi niya sa aklat po ng Santiago 1:12. Wala po yan, pero ako na po ang mag-ano po ito. Ang sabi po sa aklat po ng Santiago 1:12, mapalat kayo na matapos na magpagtiisan nyo ang lahat ng mga pagsubok, kayo ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako sa lahat ng umiibig sa ating pong Panginoon. Kaya kung kayo po'y umiibig sa ating Panginoon, sa kabila ng mga tiisin, tatanggap kayo ng putong ng buhay. Tatanggap kayo ng crown of life na ito ay ating pong inaasahan na ipinangako ng ating pong Panginoon sa lahat ng magtitiis hanggang wakas. Amen? Kaya kung ikaw ay taga-Smyrna, kung ikaw ay nakararanas ng ganito, may pangako ang ating Panginoon, sandali lamang yan. Amen. 10 days lang.
Amen, 10 days lang, oh. Di ba sabi, 10 days lamang. Pero tatanggap ka ng putong ng buhay kung ito'y iyong mapagtatagumpayan. Amen. Lagi pong may pangako ang ating pong Panginoon. Kapag ikaw po'y nagtagumpay sa bawat pagsubok, meron kang gantimpala na matatanggap. Amen. Ano po yung next church po? The Church of Pergamo. Peso na naman ang aking nilagay. Kapatid, pahayag yan, pahayag. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Bakit ba puro Epeso ang aking nailagay dito? Hallelujah. Ayan. I know your works. You commit fornication. Glory to God. Hallelujah. Amen. Sa pahayag po, sabi po rito, I know your works. You commit fornication. Ang sabi po rito, pakiano pa yan? At sa anghel ng iglesia sa Pergamo, ay isulat mo ang mga bagay na ito'y sinasabi na may matalas na tabak na may 2 talim. So, ibig sabihin, kanina po, yung namatay at nabuhay, ngayon humihawak ng tabak na matalas at may talim. Ayan, nalalaman ko kung saan ka tumatahan. Saan makatuwid bagay sa mga kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. At iniingatan mong matibay ang aking pangalan at hindi mo kinaila ang aking pananampalataya. Kahit ng mga araw man ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo sa mga tinatahanan ni Satanas. Glory to God. 14 po, glory to God. Hallelujah. At hindi mo ikinaila. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. 14, Dadapat meron akong ilang bagay na laban sa iyo sapagkat meron ka diyang ilan na naghahawak sa aral ni Balaam na siya nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyusan at makiapid. So, ibig sabihin po pala, may pagkakataon na kung ikaw ay nasa loob ng simbahan, maalap ka, mainit ka, darating pala ang araw na may darating na mga bulaang propeta. Amen? Yan. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may batas at palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginawa ang kapayapaan. So kung atin po makikita po doon po sa verse 14, you commit fornication. Ano po ba yung ibig sabihin ng fornication? Ang sabi niya, ito po yung kanya pong ayaw. Kasi dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyusan, sila ay nakagawa ng fornication. Ano po ba yung ibig sabihin po ng fornication? Glory to God, hallelujah. Ayan, fornication, sexual intercourse, but people are not married to each other. Paalala po, sa mga nanay, sa mga naririto, sa mga kabataan. Ano po yung ibig sabihin po ng fornication? Sexual intercourse, but people are not married to each other. So ito po pala isang kasalanan. Kapag nagsasama ng hindi kasal at nagtatalik ng hindi pa kasal, kayo po pala ay nagkakasala ng fornication. Kaya babala sa mga magnobya at magnobyo. Tayo po'y iniingatan ng ating pong Panginoon sapagkat tayo po ay nasa loob ng iglesia. Glory to God. Hindi po ito personal, kundi ito po'y mensahe na ibinibigay ng ating pong Panginoon. At ang sabi rito, ang fornication, ito po yung consensual sexual intercourse, but a man and especially single woman who are not married to each other, it's also the crime. So, ibig sabihin kapag sinabi na ito po raw ay isa pong crime, you are engaging in fornication compared to adultery. So, kapag pala po tayo ay nagsasama ng hindi kasal, ito po pala isang adultery na. At ito po ay isa pong krimen. Ano po yung nais ipaunawa po dito? Kung meron po dito na kung saan ay lumalawig na ang kalang pakikipagrelasyon, ang Panginoon ay nagpapaunawa sa bawat isa po sa atin. Ingatan po natin ito.
Sapagkat once na isa pong babae at lalaki na kung saan nagtatalik ng hindi pa kasal, diyan po nagsisimula ang kasalanan. Minsan hindi pa tamang oras na sila po hindi pa dapat malagay sa tamang kalalagyan, sila po ay nagkakasala na. Kaya ngayon kung ating pong ating pong i-observe, napakarami po ngayong magulong pamilya. Merong nakakailang asawa na, nakatatlo, nakadalawa, bawat isang anak may kanya-kanyang, bawat isang lalaki may kanya-kanyang anak. Ano po nangyayari? Nasisira ang pamilya. Meron bang isang lalaki? Totoo, mahal na mahal ka ng isang lalaki. Miki, sabihin mo, may anak ako. O sige, ating bubuhayin yan. Pero, darating ang araw, pag-aawayan din niyang anak. Sige, basta pakasalan mo lang ako. Darating ang araw, hindi matutuloy ang kasalan, nakadalawa. Naghahanap siyempre si babae na kung saan iuunawain siya. Naghahanap nang siya isusustentuhan. Mamahalin. Hanggang sa makatatlong asawa, nakatatlo na rin ang anak, hindi pa rin pinakakasalan. Bakit? Nagsimula sa mali. Ano pong nais na ipaunawa po dito? Tayo ba'y pinapaalalahanan ng Panginoon kung ikaw po'y isang nanay at ikay may anak na mga dalaga at binata, ipanalangin mo na. Iluhod mo na. Sapagkat ito po ang nagiging dahilan bakit maraming broken family. Bakit dumarating na kung kailan, minsan pangalawang asawa, pinakasalan. Nagsasama sila, pero darating ang panahon, dahil minsan nagkakasumbatan, magkakahiwalay pa rin. Bakit po? Nagsimula sa mali. Kaya tayo binibigyan ngayon ng awareness. Atin po itong namnamin. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon sa mga kabataan, ipinauunawa kung ano ang ibig sabihin ng fornication. Huwag natin sabihin na, kasi ano to, ito ina ngayon. Uso na ito. Pero sa Panginoon, hindi pwede ito mag-uso. Dahil ang sabi ng Panginoon, siya yung Diyos noon, Diyos ngayon, at siya rin ang Diyos sa darating. Na ipinakikita rito, lahat ng iyong gawang mali, darating ang kahatulan. Walang libreng kasalanan. Kaya ngayon pa lamang ipinaalala na ng ating pong Panginoon, ipanalangin mo. Amen? Sapagat bilang tayo po yung mga Kristiyanong magulang, ayaw natin na kung saan may mangyari sa ating mga anak, pero minsan ang ating mga anak matitigas ang ulo. Pagdating ng araw, ikaw pa ring nanay ang sagot sa huli. Pero ang lalakas ng loob, buhay ko to, matanda na ako. Pero pagdating sa huli, magulang pa rin ang napiperhisyo. Amen? Praise God. So, ang sabi po rito, ano po ba yung fornication in the Bible? Amen? Ang sabi ito, to engage in premarital or, glory to God. Praise God. Pati nga dyan, baka dyan mas maunawaan ko pa. Ako nagsulat. Amen, hallelujah. To engage in premarital or extramarital sex before our outside of marriage is to sin in God's sight. Mabuti pa yung naintindihan ako, hindi ko naintindihan. Praise God. So, ibig sabihin, pinakikita po, ito po rin premarital. Ibig sabihin, yung pong nagsasama na hindi pa kasal, kapag ito po'y ginawa nyo, kayo po ay nagkakasala sa paningin ng ating pong Panginoon. Amen? Ito po'y isang pong paalala po sa atin, na ngayon pa lamang manalangin na tayo. Kung meron ka na kung saan mahal na mahal, kung ito'y boyfriend mo pa lamang, mahal na mahal mo, hilingin mo sa Panginoon, Lord, ingatan mo po ang aking sarili. Ipaunawa niyo po sa akin. Kung siya po'y mahal ko, kinakailangan magkaroon din ako ng control sa akin pong sarili. Pasalamat kayo ngayon pa lamang nakakilala na kayo sa Panginoon upang ito'y ating maisabuhay. Sapagkat tayo din ang magkakamit ng gantimpala buhat sa ating pong Panginoon. Kaya dito po ipinauunawa na ngayon pa lamang atin na po itong ingatan. Atin na po itong ipanalangin. Tayo po mga magulang, kung meron po na ating pong mga anak na nasa ganito ng sitwasyon, atin na po itong iluhod. Glory to God. Hallelujah. Praise God. What is fornication? Glory to God. Ang sabi nito, hallelujah. What is fornication? A sin against the body. So, ibig sabihin, ipinakikita po pala
kung tayo po ay mag-undergo ng fornication, nagkakasala po tayo sa ating katawan. Kapag sinabing tayo po ay nagkakasala sa ating pong katawan, winawasak natin ang ating pong sarili. Winawasak po natin yung templo ng ating Diyos na buhay. Ang sabi, involving as it does a community of life, is a sin against the body itself. So, ibig sabihin, kasalanan sa ating pong katawan, sa ating pong sarili, because incompatible as the apostles had just taught with the design of each creation and with each immortal destiny. So, ibig sabihin, pinauunawa po rin, dahil meron po sulat po naman si Apostol Pablo, doon po sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 7, na kung ikaw ay dalaga at binata, at nagiinit na ang inyong katawan, magpakasal na kayo. Kung kayo din lamang ay magkakasala, magpakasal na kayo. Pero kung kayo mga bata pa at wala pa kayo sa tamang edad, glory to God, pigilin nyo ang inyong sarili. Amen? Di ba mahal na mahal tayo ng ating Panginoon? Mahal na mahal tayo ng ating Diyos sapagkat ayaw ng ating pong Panginoon, yung inyong paglilingkod sa ating pong Panginoon ay mapunta sa wala. Amen? Kaya tayo po'y pinag-iingat. Kaya wag po nating hayaan ng ating pong sarili ay ating pong babuyin. Kinakailangan ito po'y ating pong ingatan sapagkat ang ating pong katawan ay templo ng Diyos na buhay. Kaya ang sabi niya sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 3, ang sabi niya, ang sino man nasisira sa aking templo, ako ang wawasak. Kaya pinakikita po rito, wag na po natin na kung sa'y sirain pa. Wag na tayo magpasimula, ingatan na natin hanggat maaga pa. Mga kabataan, glory to God, nagpapaalala ang ating pong Panginoon. Lagi po nating aalalahanin, ito po'y utos ng ating pong Diyos. Ito po'y salita po ng ating pong Panginoon na nagbababala sa bawat iglesia sa Church of Pergamo. Ibig sabihin, nakikita po ng ating pong Panginoon na nagaganap sa isang church ang kung saan ay nagkakaroon, maaari na meron dito na nagsasama ng hindi kasal, meron dito mga kabataan na kung saan lumalampas na, glory to God, pero ang ating pong Panginoon, siya po'y maagap. Mahal na mahal ng ating Panginoon ang BND. Amen. Ang BND family, mahal na mahal po ng ating pong Panginoon. Amen. Glory to God. Hallelujah. Ano po ang sabi po? Sabi, warning. Amen? Warning and command. Ayan. Kapag sinabing warning and command, praise God. Ibig sabihin, matindi. Kapag sinabing warning, mag-ingat ka. Darating na ang kalaykay. Amen? Darating na ang hatol sa iyo. Ano po ang sabi ang command? Repent. Amen? Magsisi ka. Ang Panginoon lagi nagbibigay ng pagkakataon sa atin. Kung ikaw may nagkamali, kung ikaw man ay napasok sa isa pong relasyon na hindi po tama, mag-repent ka lamang. Amen? At ano po sabi po sa verse 16, glory to God. Hallelujah, salamat sa Panginoon. Magsisi ka nga, o kung hindi, ay madaling paririyan ako sa iyo at babakahin ko silang tabak ng aking bibig. Praise God. Matindi palang magalit ang ating pong Panginoon. Amen. Magsisi ka. Tinuturoan ka, inuutusan ka ng ating pong Panginoon. Sapagkat hanggat tayo po ay buhay, may pagkakataon pa tayo magsisi. Kailan tayo magsisisi? Kung kailan lublob na, hanggat maaga po ang ating pong Panginoon ay nagpapaalala po sa atin. Baka dumating po ang panahon na tayo din ay luluha. Baka dumating po ang panahon, pati po ang ating pong lahi ay magkakaroon po ng kaguluhan. Kaya ang sabi po ng Panginoon, our God is faithful. Amen? Ano po ang promise po ng ating pong Panginoon? Sa 2:17, hallelujah Lord God. Yan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Sa mga iglesia, ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. At siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. Amen. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan o walang nakakaalam kundi yaong tumanggap nito. Amen. Isang batong puti.
Ibig sabihin, ang pangalan mo isusulat doon. Kung ikay magsisisi at ikay tatalikod sa kasalanan at ikaw ay magpapakaalap sa ating pong Panginoon, may pangako ang ating Diyos. Isusulat ang inyong pangalan na tanging ikaw lamang ang nakaalam. Ibig sabihin, ipinauunawa po dito ng ating pong Panginoon, ano man ang iyong pinagdadaanan, merong gantimpala sa iyong Panginoon. Nakararanas ka ng matitinding pagsubok. Nakararanas ka ng iba't ibang uri na kung saan yung mga tiisin. Pero ang ating pong Panginoon, lagi po siya may pangako. Kung ikaw ay tatalikod, kung ikaw ay magsisisi, may gantimpala tayong mamanahin sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay tapat. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Amen? In conclusion, part 1 lang po ito. Yung pong ating pong message. Amen. Dahil marami po ito, hanggang 7 po ito. Kaya ito po to be continued. Glory to God. Hallelujah. 1 Corinthians, ayan, 10, 12. Amen. Ang sabi po rito, kaya't ang may mga akalang siya'y nakatayo, mag-ingat, baka siya'y mabuwal. Kaya kung ikaw ngayon ay maaaring pinapaalalahanan ng Panginoon, okay ka ngayon? Kumpleto ang iyong mga bayad sa bill? O kaya mga anak mo? O kaya ang iyong negosyo? Baka ikaw ay nag-aakala na ikay matatag, okay ka ng lahat. Baka isang araw, ang sabi ng mag-ingat ka, baka mabuwal ka. Amen? Ano yung pinauunawa po dito? Nais ng ating pong Panginoon na maging alerto tayo. Nais ng ating pong Panginoon na lagi po nating aalalahanin ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Lagi nating aalalahanin tayo, binayaran na ng banal na dugo ng ating Panginoon upang tayo lamang ay maligtas. Upang maranasan po natin yung pinagpalang buhay. Tiniis ng ating Panginoon ang kanyang mga hirap. Tiniis ng ating Panginoon yung kung saan yung mga pasakit na kanyang naranasan. Tiniis ng Panginoon sa ipako sa krus. Naranasan niya yung sobrang hirap para tayong lahat na kanyang pinili at tinawag ay maranasan ng pinagpalang buhay. May pangako ang ating pong Panginoon. Kaya kung ikaw ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, may pangako ang ating pong Panginoon sa verse 13. Glory to God. Hallelujah. Ayan. Ang sabi, hindi dumating sa inyo ang anuman tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Amen. Ibig sabihin, kung may mga pagsubok, kung may mga tukso na dumarating sa inyo, amen, ang mga pagsubok na iyan, hawak ng Panginoon. Ang sabi niya po rito, dadapat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksihin ng higit sa inyong makakaya. Kung hindi kalakip din ng tukso, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Di ba napakabuti ng ating pong Panginoon? Kaya kung tayo pinakararanas ng mga tiisin ngayon, kung tayo ngayon ay dumaranas na nung araw ang ginaginhawa ko. Nung araw may sasakyan kami, ang dami namin pera sa bangko o kaya ang aming negosyo. Pero dumating ang isang araw, bumaksak ang ating negosyo. Na dati ang lakas-lakas mo, pero nagkaroon ka ng karamdaman. Na dati ikay okay na okay, pero dumating ang pagsubok sa buhay mo. Pero ang sabi ng Panginoon, walang pagsubok na ipinintot ang ating Diyos na hindi mo kaya. Lahat ng pagsubok, ito'y ibinigay sa atin ng Panginoon, ito'y ipinahintulot. Kayang-kaya mo ito, kapatid. Amen. Sapagkat ang Diyos ay magbibigay ng mga kaparaanan upang ang mga tiising ito'y ating mapagtagumpayan. Sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay tapat at mabuti. Lagi lang tayo magsisi, lumapit sa Diyos. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Lumapit ka sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa iyo. Laging naghihintay ang ating pong Panginoon. Huwag kang magtatampo sa Diyos kung ikay dumaranas ng pagsubok. Mag-repent ka lang. Humingi ka lamang ng gabay sa Panginoon. Sapagkat siya ang may sabi, kung ang sino may nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa akin sapagkat ako kung magbigay ay sagana at hindi ako nanunumbat. Amen po. Lapit lamang sa Panginoon. Yes, hallelujah, Lord God. Oh, purihin ka po, Panginoon.
Lord, salamat po sa iyo pong mensahe. Panginoon, tunay nga po na ikaw po'y maagap na Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw po'y walang katulad. Salamat sa iyo pong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa iyo pong katapatan. Iniingatan mo ang aming pong mga kabataan. Iniingatan mo ang aming pong mga anak, ang aming pong mga apo, Panginoon. Sapagkat totoo nga po, O Diyos, na ikaw po'y Diyos na makapangyarihan. Sapagkat ang nais mo, Panginoon, ang bawat pamilya ay mabuhay na may kapayapaan. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po, ikaw po ang maitaas at maparangalan. Salamat po, Holy Spirit, ikaw may kapangyarihan po, Panginoon. Lord God, na magbago ng buhay ng tao. Wala po akong kapangyarihan magbago sa kanila, kundi ikaw, Holy Spirit. Ginamit mo lang akong daluyan ng iyong pong salita upang iparating sa kanila, upang iparating sa amin ang iyong pong mensahe na ito pagpapala ng bawat isa, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Panginoon, sa oras na ito, oh God, kung meron man, Panginoon, na nagaganap, Panginoon, sa aming pong pamilya, na may mga gantong uri po ng problema, Lord, tulungan niyo po sila na lumapit sa iyo. Kahabagan niyo po sila, Panginoon. Magkaroon po ng matinding konbiksyon, dakilang Ama, upang ito, O God, ay kanila po, O Diyos, mapagtagumpayahan, dakilang Ama. Kaya Lord, kung meron ditong dumaranas ng karamdaman, Panginoon, maunawaan po nila ang mensahe mo. Maunawaan po nila na lagi kang may layunin, minsan dinadaan po, Panginoon, sa karamdaman, upang makita po namin, Panginoon, na ikaw ang amin dakilang manggagamot. Pinararaan mo kami, Panginoon, sa pagsubok sa pananalapi, upang maranasan po namin ikaw ang aming great supplier, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyo pong abang lingkod. Salamat, Panginoon, sa iyo pong mga anak na naririto. At dalangin ko po, Panginoon, na ito po'y magsilbi, Panginoon, Lord God, na isang salita na tatarak sa puso ng bawat isa. At ito po agad ang magbago sa bawat buhay po namin. Kaya salamat po, Panginoon. Sa iyo ko po maingat ay binabalik po ang mataas na papurit pa salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Tinatawagan ko po yung dalawa pong newcomer. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Si Rose Ann Bilyen. Brother Antonio Pulgado. Praise God. Hallelujah. Sige po. Alapit po kayo dito sa unahan. Yes, oh Lord God. Sister Rose Ann Bilyen. Hallelujah, Jesus. Yes, oh Jesus, hallelujah. Sige po, humarap po kayo doon. Humarap po kayo sa kongregasyon at kayo po ipapanalangin po. Sige po, ipanalangin niyo po. Glory to God. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Hallelujah, Jesus. Rose Ann Bilyen. Glory to God. Praise the Lord. Sige, taas mo ang iyong kamay. Brother. Ito'y renewal of vow. Hallelujah. Ikakasal ko ulit kay Lord. Amen. Sige, taas niyo po ang inyong kamay. Yes, O Lord God. Hallelujah. Ngayon po tayo po ilalapit sa Panginoon. Aamin natin na tayo mahina. Tayo ay nagkulang. At may plano ang ating Panginoon. Sapagkat tayo naririto, hindi ito desisyon nyo. Kung hindi iti kalooban ng Diyos na kayo lumapit ngayon sa ating Panginoon. Ipikit niyo ang inyong mata. Sumabay lang kayo sa maikling panalangin na ito po ay isa pong pagsuko natin sa ating Panginoon. Ito po isa pong kaparaanan na tanggapin natin ng buong buo ang ating pong Panginoon. Sapagkat siya po ang may sabi na kung siya'y papapasukin mo sa iyong puso, siya'y mananahan. Maging sa pagkain nyo, kasakasama nyo ang ating Panginoon. Ang banal na Espiritu na kung saan na ating aanyayahan na pumasok sa ating puso, siya yung magpakailman ang inyong magiging kasakasama. Sumabay lang kayo sa aking maikling panalangin, seryoso. Itanim nyo sa inyong puso na ang Panginoon ang saksi, ang Panginoon ang naririto. Sabihin nyo, Panginoon kong Diyos, sa oras na ito, lumalapit po ako sa iyo.
na isang makasalanan. Panginoong Jesucristo, patatawarin niyo po ako sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Magbuhat sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Linisin niyo po ako ng inyong pong banal na dugo. Kaya sa mga sandaling ito, Panginoong Jesucristo, idinideklara kita na aking Ama, aking Panginoon, at sariling tagapagligtas. At napasasako po ako sa iyo bilang iyong anak. Kaya sa mga sandaling ito, banal na Espiritu ng Diyos, inaanyayahan kita na pumasok sa aking puso, manahan, magmaniobra, ngayon at magpakailanman. At sa oras ding ito, banal na Espiritu ng Diyos, hinihiling ko po ang iyong regalo na buhay na walang hanggan. At ang aming pangalan, itala niyo po sa iyo pong aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Sa oras na ito, iginagawat ko ang basbas sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Sa oras na ito, ginagawat ko ang basbas at kapangyarihan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, kayo ngayon ay anak na ng Diyos na buhay. Amen. Welcome to the family of God. Amen. Congratulations. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sige po, praise God. Hallelujah. Final benediction po. Tumayo na po kayong lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, tanggapin niyo po ang basbas ng ating pong Panginoon. Lord God, maraming pong salamat at tapos nagawain. Panginoon, sa oras na ito, O God, iginagawat ko po, O Diyos, ang iyong basbas at kapangyarihan na maranasan ng lahat ng iyong mga anak ang patuloy na pagsama ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu at ang iyong pong naglulunining ng mukha, Panginoon. Lord God, ay maranasan ng bawat isa. Maranasan po nila, Panginoon, ang iyong grasya at habag, ang iyong pag-iingat, Panginoon. Maranasan ang kapayapaan ay dumaloy sa bawat sambahayan, dakilang Ama. At maranasan po nila ang iyong pangako. Rumaragas ang pagkapala, Panginoon, bawat tahanan. At ang aming pong pamilya, Panginoon. Lord God, hindi na po mararanasan na mangutang, kundi sila na ang magpapautang. Hindi na po sila magiging buntot, kundi mananatili ng ulo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, humayo kayo, dala nyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Glory to God. Hallelujah. God bless you.